kahapon ay nag-celebrate tayong lahat ng February 14. Ano po ba ang sineselebrate pag February 14? Ito daw yung araw ng pag-ibig. Yung iba sinasabi nila, ano daw siya, Singles Awareness Day. Habang naglalaro kami ng basketball kahapon, kasi every Saturday naglalaro kami with some of the JEC people, may isang player na nagtanong sa akin, anong plano nyo ng asawa nyo para sa Valentine's Day? At nung sinabi niya yun sa akin, napaisip ako na, nga pala no, Valentine's Day nga pala ngayon. So, ginawa ko, pumunta ako sa Robinson's Magnolia, tapos nakita ko sobrang daming tao nagse-celebrate ng Valentine's Day. So, kung kami ng wife ko ay nag-reserve pa ng restaurant, baka wala kaming mahanap. So, naisip ko na bumili na lang sa grocery ng pwedeng kainin at iuwi sa bahay. Tapos sa bahay na lang kami magse-celebrate ng Valentine's Day. Nung tinanong sa akin, nung kalaro namin sa basketball, ano yung plano nyo, napaisip ako ng maigi. Sabi ko, ako ay may asawa na. And I want to be faithful to my spouse. Gusto ko maipakita sa kanya, sa asawa ko, nandun pala siya sa likod, nakaupo. Siya yung naka-pink po. Ayan. Gusto kong pakita sa kanya na minamahal ko siya. Marami sa atin dito ay merong asawa, merong boyfriend or girlfriend, merong gusto na significant other. At marami rin sa atin ay wala. Wala tayong boyfriend, wala tayong girlfriend, wala tayong asawa. Yung iba sa atin. Pero lahat tayo dito, kung tayo ay nandito sa simbahan at nag-a-attend as faithful members in this church, meron tayong minamahal. At sino yung minamahal natin lahat? Of course, ang Panginoon, si God. And in the same way na pag Valentine's Day, kailangan natin ipakita sa minamahal natin na minamahal natin sila, dapat si God rin, mapakita natin kay Lord na minamahal rin natin siya. Kung talagang minamahal natin siya. Pero ang tanong, how do we show God that we love Him? How can we show through our actions sa ating mga ginagawa sa pang-araw-araw, sa ating mga aspirations and goals in life, how can we show God that we truly love Him? This is the reason why we gather together on Sunday, every Sunday, to study God's Word. It's because we want to show God that we love Him. And we want to gain wisdom. Paano ba lalago yung pag-ibig natin sa Kanya? At paano natin mas maipapakita pa sa Panginoon natin na minamahal natin siya? Sa passage na binasa natin today, in Colossians chapter 3, verse 1 to 4, ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng wisdom, ng paraan, paano mas lalalim ang ating pag-ibig sa ating Panginoon, at paano natin mapapakita through our actions, through our deeds, na talagang minamahal natin siya. Magsimula muna tayo sa verse 1 ng Colossians chapter 3. And through these verses, may matututunan tayo na 3 steps na pwede natin gawin upang maipakita natin sa Panginoon sa araw-araw na ginagawa natin na talagang mahal natin siya. Sabi sa verse 1, since then, you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Ang sabi ulit, babasahin ko siya ulit, yung first half ng verse 1, since then, you have been raised with Christ. Kung mapapansin natin, yung verse 1, yung first half ng verse 1 is a conditional statement. If, kung ikaw ay raised with Christ, then this instruction applies to you. Dito sa verses na ito, magbibigay si Apostle Paul ng instruction para sa mga Colossian saints. Pero nagsimula siya with a conditional statement na before you can obey this command, na mamaya pag-uusapan natin kung ano yung command na binibigay ni Apostle Paul para sa mga disciples, kailangan this conditional statement at the first half of the verse, kailangan totoo muna siya. At ano yung statement na yun? Ang sabi sa statement, since then, you have been raised with Christ. So before you can obey yung instruction ni Apostle Paul
yung first step in order for us to express our love and affection to Jesus Christ, kailangan the first half of verse 1, kailangan ito ay totoo. And what has to be true? Ang true statement dapat ay, you have been raised with Christ. Question para sa ating lahat. Have you been raised with Christ? Have you been raised with Christ? Some of us, sasabihin natin yes. Some of us, siguro, sasabihin natin no. Many of us, baka sasabihin natin, maybe. Regardless kung ano yung sagot mo, kung yes, no, or maybe, ang sinasabi dito sa verse 1, kailangan maging sigurado ka. You need to be sure whether you can say yes to this question. Have you been raised with Christ? At ang tanong, what does it mean ba? Ano ba ibig sabihin ng pagiging raised with Christ? Itong epistle na ito, itong Book of Colossians, isa siyang letter na continuous. At meron nang sinabi in the past, before this verse, meron nang sinabi si Apostle Paul about being raised with Christ. Ang sabi niya dito sa verse 9, verse 9 hanggang verse 12, I'm gonna read it out loud lang very quickly. For in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form. And you have been given fullness in Christ, who is the head over every power and authority. And then verse 11, in him you were also circumcised, in the putting off of the sinful nature, not with a circumcision done by the hands of men, but with the circumcision done by Christ. And then ito, verse 12, having been buried with him in baptism, and raised with him through your faith in the power of God, who raised him from the dead. So dito pa lang sa verse na ito, sinasabi na ni Apostle Paul what it means to be raised with Christ. Dinidescribe ni Apostle Paul yung salvation that Jesus Christ offers everyone who will believe in Him. And not just believe in Him in their minds. Of course, important yun. It's important for us to confess and to believe that Jesus Christ is Lord. But these people, they didn't just think or mga siguro 50% lang na nananampalataya ako kay Jesus Christ, or sabihin nila siguro 75% lang na siguro maybe I am a follower of Christ. These are people who have been baptized, that they've declared not just to themselves but to other people, but to God Himself, Lord, nag-decide na ako ngayon, starting today, I am going to follow you. This is the first step. If we want to live lives that are pleasing to God, if we want to live in ways that honor God, that please God, which is what we want to do, kaya tayo nag-a-attend ng church. This is why we go to this church. This is why we gather together as believers. It's because we want to honor Jesus Christ. And the first step, if we want to do that, if we want to be able to express true love for Christ, kailangan sigurado muna tayo na tayo ay nananampalataya sa Kanya. This is the first step. If we want to please God with our lives, the first step is to know yourself. Kailangan kilalanin mo yung sarili mo. And you need to know whether or not you're a true follower of Christ. Because one thing is clear. Kaya makikita natin dito sa verse 1. Ang sabi dyan, since then, you have been raised with Christ. Hindi lahat ng tao ay raised with Christ. Hindi lahat ng tao ay nananampalataya kay Kristo. Hindi lahat ng tao, binigay na yung buhay nila kay Kristo, sinasabi na susunod ako sa iyo, Kristo. Jesus Christ, I'm gonna follow you. The first step, if you want to honor God with your life, if you want to please Him, if you want to show your love for Him, you need to know kung nasaan ka dun sa question na yun. Am I a true follower of Christ? So that's the first step, no? Sa Jubilee Christian Academy, ever since I began serving in 2019 dito sa Jubilee
Evangelical Church, we've always been sent sa school, sa Jubilee Christian Academy, to the high school. And one of yung assignments na binibigay sa amin as pastors is to conduct yung spiritual counseling na sessions for each of the high school students. So lahat ng mga high school students, dumadaan sila sa process of spiritual counseling with yung mga pastors. And the first time, yung first year that I was doing that, medyo tedious siya. Tapos ang na-realize ko habang ginagawa yung spiritual counseling, all of the questions and answers na naririnig ko mula sa mga estudyante ay paulit-ulit lang. And I was thinking to myself, meron bang na co-contribute to? Na parang paulit-ulit na lang tong mga sinasabi ko, yung mga questions. But one of the things that I've realized is, it's a very important activity na nakakatulong rin sa akin bilang pastor, bilang someone who shares the gospel to people, na mapapractice ko siya paulit-ulit to each of the students. And this is one of the questions na tinatanong namin sa mga estudyante. When you die, let's say, hypothetically speaking, the world ends. Ito yung sasabihin ko. I would use, medyo mahilig kasi yung mga bata sa sci-fi, no? So sasabihin ko, hypothetically speaking, magkaroon ng zombie apocalypse. And then everyone dies. And then ikaw, since you're part of everyone, mamamatay ka rin. And then yung question ko sa kanila is, where do you think God would send you? Do you think God would send you to heaven, in His presence? Or do you think God would send you somewhere else? And most of the time, sometimes there will be students who will say, yes, I'm sure that God will send me to heaven. Pero most of the time, yung mga estudyante, even though nag-attend na sila ng church, nag-attend na sila ng chapel, they have all of the Christian education classes, sasabihin nila, I don't know. I'm not sure. And then you ask them, why are you not sure? Bakit hindi ka sigurado? Ang sasagutin nila is, I'm not sure because I've committed many sins in the past. Marami na akong kasalanan na nagawa. And when they say that, they're saying something that's true. Kasi sinabi rin sa Bible that all have sinned and fall short of the glory of God. Sabi rin sa Bible, the wages of sin is death. Na if we live in sin, even the smallest sin na nagawa natin makes us worthy of punishment from God. So they're saying something that's true. Totoo, that because of their sin, they are not worthy. Because of our sin, we are not worthy to be in God's presence. And the bad news that the scripture reveals to us, ang bad news is that we are all sinners. And because of our sin, wala tayong karapatan to be in the presence of God. And what we will learn is all of the religions in the world, all of the philosophies in the world that the world offers us, all of these religions are ways for us to be reconciled with our Maker, na nagbibigay sila sa atin ng paraan, pero all of them are based on law-keeping. All of them are based on the things na pwede natin gawin para maligtas natin yung sarili natin. Pero ang sinasabi ng mensahe ni Kristo, ang message ni Jesus Christ is, ano yung sinabi dito? You have been raised with Christ. Yung mga nananampalataya kay Kristo, you did not raise yourself. Ang lahat ng nananampalataya kay Kristo, hindi nila niligtas yung sarili nila. Ang lahat ng nananampalataya kay Kristo, you have been raised with who? With Christ. Ang nagligtas sa atin si Kristo. Pero the first step, once again, kung nais natin na mabuhay ng mabuti, na ikaliligaya ng ating Panginoon, we have to know ourselves. Talaga bang tayo ay raised up with Christ? Do we really believe in Christ? Have we really committed ourselves to follow Him? So that's the first step. If we want to honor God with our lives, know yourself. Ano yung pangalawang step? Basahin ulit natin tong verse 1. Ang sabi dito sa verse 1 ng Colossians chapter 3,
Since then, you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. So kanina, binigay ni Apostle Paul yung conditional statement. Before you can obey this command na iuutos ko sa inyo, kailangan this has to be true. You have to be a true follower of Christ. You have to be raised up with Christ. Ngayon, bibigay na niya yung instruction. You want to please God, you want to honor God, you want to live your life in obedience to Him. Ito yung instruction na sinasabi ni Apostle Paul para sa mga disciples. Set your hearts. Now, yung part na yun, set your hearts, hindi yan mahirap na instruction. Lahat tayo, wherever we are, we always set our hearts on things. Some of us, we set our hearts on our hobbies. Yung iba sa atin mahilig sa sports. Yung iba sa atin mahilig sa video games. Yung iba sa atin mahilig sa pagkain. And don't get me wrong, the things that we set our hearts on are not necessarily bad things. No? Sometimes we set our hearts on our families. Kasi minamahal natin yung pamilya natin. Yung mga anak natin, yung magulang natin. Pero notice, ano yung instruction na binigay dito ni Apostle Paul? Ang sabi niya sa mga Kristiyano, set your heart saan? On things above. So, nung sinabi niya na set your hearts on things above, ano yung contrast? The contrast is, kung merong above, meron ring below. If there are things in heaven, then there are also things on earth. Yung set your hearts, madali lang siya kasi lahat tayo, we always set our hearts on the things that we see around us. This is why yung mga companies, they put billboards on the roads. Kasi pag tayo yung nagdadrive sa kalsada, nakikita natin yung mga billboard and then nagugustuhan natin yung mga ino-offer nila. This is why pag kunyari, recently natapos yung Super Bowl, na ibang mga shows sa TV, merong mga commercials. Diba? Minsan sa YouTube, pag nanonood tayong video, may mga commercial kasi binibentahan tayo ng mundo. Because the world knows that our hearts are idol factories. Naghahanap tayo parati ng magpapaligaya sa puso natin. We always set our hearts on things that are on earth. Pero yung instruction dito ni Apostle Paul is to set our hearts on something else. And what is that? Set your hearts on things above. Huwag lang tayong titingin sa mga bagay na nakikita natin around us. Yes, some of the things that we see around us, our family, our friends, our activities, some of these things are good, are valuable, are something to be thankful to God for. Pero as Christians, bilang mga nananampalataya kay Kristo, dapat yung puso at yung isipan natin, we set it on things above. And what does it mean to set our hearts on things above? It means na yun yung dinidesire ng puso natin. Na yung pinaka-nais ng puso natin, more than the treasures na ma-offer ng mundo, are the treasures that Christ offers us in heaven. This is what it means para maging tunay na Kristiyano. Bilang isang tunay na Kristiyano, this is what we're called to. We are called to set our hearts on things above. Pero ang tanong, ano nga ba? Ano ba yung talagang things that are above? What is the Apostle Paul talking about? The thing is, the things on earth, the reason why it's easy for us to desire the things that are on earth, yung mga nakikita natin sa commercial, mga nakikita natin sa billboard, kasi nakikita natin siya. We can see that those things are real. Yung mga pinopost ng mga kaibigan natin sa social media, yung mga achievements nila, yung mga napagmamalaki nila ng mga laruan nila at kung ano man, yung mga bagay na yun totoo. Pero ngayon, sinasabi ni Apostle Paul, we set our hearts on things above. Ano yung thing above? Ano yung dapat namin tignan? Apostle Paul, what are you saying? And then explain niya doon sa next line. Ng verse 1, sabi niya, set your hearts on things above where Christ is. Kung nasaan si Kristo. And why is that important? Bakit importante na
na hindi lang natin tinitignan si Jesus Christ. Yes, we look at the cross. Nandito sa likod ng screen yung cross. We look at the cross. We look at Christ. We fix our eyes on Jesus Christ. Pero why is it important na hindi niya lang sinabi na we set our hearts on Christ, pero we set our hearts on things above where Christ is, kung nasaan siya. The reason why that's important is because how did Jesus Christ arrive at the right hand of God, the Father? Paano siya nakarating dun sa right hand of God? How did He get there? Alam natin sa ibang passage, yung pinag-aralan natin last year sa book of Philippians, that Jesus Christ was lifted up at the right hand of God because of His obedience to the Father. That Jesus Christ, on this earth, He humbled Himself and gave His life away in obedience to His Father for our sake. Para sa kanyang kapwa, binigay niya yung kanyang buhay. And because of Christ's sacrificial death, because He despised the shame of the cross, na He endured trials in this life, na hindi siya naghabol ng treasures mula dito sa mundo. Christ gained an honor that is greater than anything else that this world offers. And when we fix our eyes on Christ, we do not just see Christ as divine. Yes, He is divine. Yes, He is Lord. But we see na yung kanyang ways, His way of life, His philosophy of life, na that is the way I should live as well. If I want to achieve true honor, true success, true fulfillment, true joy, true satisfaction, Jesus Christ shows me the way. And the way is through the cross, by giving His life for us. In the same way, we are called to give our lives also to others. So when the Bible says, when the Apostle Paul says, set your hearts on things above, he is calling us to fix our eyes on Christ, to be transformed by the knowledge of Him, by the knowledge of what He has done for us, na tayo ay binabago ng gospel ni Jesucristo. And notice what it says dito sa verse 2. Sabi sa verse 2, set your minds on things above, not on earthly things. Minsan pag inisip natin ito, parang inulit lang ni Apostle Paul yung sinabi niya sa verse 2. Doon sa sinabi niya sa verse 1. It seems like Paul is just emphasizing something. And sometimes that's true, no? Minsan ginagamit yun sa scripture. In order to emphasize something, gagawin ng Bible, uulitin niya sa next verse para ma-emphasize using different words. Pero I think there is also a slight difference na meron dito sa verse 1 at sa verse 2. Ang sinabi sa verse 1, set your hearts on things above. Ngayon sa verse 2, anong sinabi? Ang sabi, set your minds on things above. Ano yung difference? What's the difference between setting our hearts on Christ and setting our minds on Christ? One of the things na tinuturo sa akin ng Lord recently, na nakakalungkot kasi napapansin ko rin na marami sa ating mga young people and even sa sometimes mga older people ay pag merong nagpipreach sa harap na hindi ako like when I see other people preaching, na sometimes may ibang ginagawa sa cellphone. And napaisip ako about it kasi pag
nakikita ko siya online. Minsan yung mga young people kasi that's how they that's how they focus eh. Like that's really how ganun talaga sila na when they are doing other things, kunyari nagvi-video games habang may pinapakinggan na audio, mas naiintindihan nila yung audio na pinapakinggan nila. And there are times na ako rin minsan nahuhuli ko yung sarili ko. And sadly, minsan na ibang tao pa yung nakakahuli sa akin na pag may nagle-lecture sa harap ay ako ay nasa cellphone ko rin at tumitingin ng kung ano-ano. So I'm not innocent in this. Ako rin guilty rin ako. So the Lord has been reminding me lang recently not to do that. Not just because I'm a pastor and I should set an example sa ibang mga disciples ko. But also because when we do that, when we're distracted, when we allow ourselves to be distracted habang the Word of God is being preached, no matter how, siguro hindi ganun kahusay minsan yung speaker. If it's the Word of God that's being preached, then we have something to gain. Yung difference, I think, nung set your minds and set your hearts. Yung set your hearts, sometimes we can say na ginagawa natin siya, no? Kasi kung ano yung minamahal natin. Pero when we set our minds on certain things, meron tinatawag na determination. Meron tinatawag na focus. Naalala ko, nakwento ko na to in the past, but one time meron kaming basketball game. And then, hindi naman kami masyadong seryoso, so medyo nagbibiro-biro lang ako, nagshoot lang ako ng kahit anong tira. Pero nung nakadikit na yung kalaban, tapos matatalo na kami, anong ginawa ko? Hindi na ako nagbiro-biro, nag-drive ako papunta sa rim, tapos nag-lay up ako ng left hand kasi dominant hand ko kaliwa. Tapos pinatama ko siya sa backboard para may 90% chance na papasok. Like hindi na ako nagbiro. Like I was focused. I was fixed on the goal. And kailangan ma-shoot talaga tong bola. Pag hindi ito na-shoot, talo yung team namin. And in the same way, yung sinasabi dito ni Apostle Paul, na set your minds on things above. He is reminding us that these truths that we receive from Christ, from the gospel of Christ, are so important na kailangan natin mag-focus. Na these matters na pinag-uusapan ng Word of God, these matters of faith, these matters of the gospel, are about life and death. This is about eternal life. And hindi lang natin basta-basta magagawa yung Christian life without setting our whole selves into it, focusing our whole selves into it. Hindi siya pwedeng, meron akong ginagawa and then on the side lang to, itong Christian faith na ito. Set your minds on things above. Unless we focus our eyes, our hearts, our minds on godly things, on the eternal things of Christ, we cannot please God. We cannot live lives that are honoring to Him. So this is the second step that we need if we want to be able to honor God, to please God with our life as Christians. Number one, step one, know yourself. Talaga bang Kristiyano ako? Talaga bang nananampalataya ako kay Kristo? Number two, know your treasure. Nasaan yung ligaya ng puso ko? Am I setting it on the things that are on earth? On the things that are temporary? On the things that will all fade away? Or am I setting my heart, my treasures, on things above? Am I setting my treasures on things that are eternal, that will last forever?
So these are the first two steps. Know yourself, know your treasures. Ngayon, ano yung last step? What is the third and final step? If we want to please God with our lives every day, basahin natin yung verse 3 at verse 4. Ang sabi dito, "For you died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory." Siguro as we're studying these verses, habang pinag-uusapan natin yung the importance of knowing ourselves, kung talaga bang nananampalataya kay Kristo, the importance of setting our hearts on things that are in heaven, on things above, on the gospel of Christ. Siguro, some of us are thinking or are feeling na ang hirap naman ito. Ang hirap nitong inuutos ni Apostle Paul. And I confess that even as I study these verses, ako rin, yun na yung naisip ko minsan, ang hirap. It's so easy to be distracted by the things of this world. It's so easy na yung mga treasures and pleasures na ino-offer ng mundo, na doon na lang ako sumunod. Kasi nga nakikita ko. Like, I see those things. I see yung joy, yung success na experience ng mga kapwa ko, and I want to aspire for those things also. Like, it's so easy for us to set our hearts on things below, on things on earth. Ang hirap iset ng heart ko on things above. And you would think na after this verse, sa verse 3, pagkatapos, or sa verse 2, pagkatapos sabihin ni Apostle Paul, set your heart, set your mind on things above, you would think na magbibigay siya ng instruction kung paano gagawin. But notice, ano yung binigay niya after? Sa verse 3. Ang sabi niya, "For you died." Hindi niya sinabi na if you don't do this, if you do not obey this instruction, na you will die. Like, hindi yun. Hindi siya nagbigay ng warning. Instead, ano yung sinabi niya? Verse 3, "For you died," past tense, nangyari na, namatay ka na. You already died. So ano sinasabi dito ni Apostle Paul? What he is saying is, this is why, as a Christian, as a true follower of Christ, you are able to set your hearts on things above. It's because of this verse 3. It's because all of these treasures on this earth na ino-offer ng mundo sa'yo, you have already died to them. Namatay ka na. Lahat ng mga treasures na ino-offer ng mundo, wala na siyang kapit sa'yo. Because if it is true, na doon nga sa verse 1, di ba, sinabi niya, "Since then you have been raised with Christ." If it is true that you are raised with Christ, if it is true that you are a follower of Jesus Christ, na talagang nanampalataya ka sa Kanya, then it is also true na all of these treasures in this world ay tinalikuran mo na. Because this is what it means to be a follower of Christ. "For you died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory." Christ, who is your life. Para sa tunay na Kristiyano, ang buhay na natin ay hindi na nakatali sa mundong ito. Ang buhay natin ay nakatali kay Kristo. And when we see Christ, when we fix our eyes on Him, and when we see Him face to face, nandun yung buhay natin. Minsan yung mga kabataan sa high school for the past years, no, habang ine-explain ko yung gospel sa aming spiritual counseling, ang tatanong nila sa akin, and maybe some of you ask this question also, how do I know if my faith is genuine? Paano ako makakasigurado na totoo yung pananampalataya ko? And the encouragement that I always gave them is, as you grow older, as you go through the various stages of life, and as you go through various trials in life,
you will have plenty of opportunities to know kung totoo yung pananampalataya mo. Because none of us are exempt from trials, from hardships. Habang tayo'y nandito sa mundo, marami tayong ma-experience ng mga problema, ng mga sakit. And we will experience loss and trials and challenges and hardships. And in those moments, that's where we find out where our hearts truly are. That's where God proves to us, yes, I have died. Yes, my life is hidden in Christ. My life is not in this world. Yung ligaya ko hindi nanggagaling sa mundo na ito. Everything in this world can be taken away. Maliban nga lang kay Kristo. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. So this is the third and final step if you want to live lives that are honoring and pleasing to God. If you want to show God that you truly love Him. Step 1, know yourself. Am I a true Christian? Am I a true follower of Christ? Step 2, know your treasure. Saan ko ini-invest yung mga treasures ko? Am I investing my treasures on things that are temporal, things that are on earth, or am I investing my treasures in heaven on things that are eternal, things that will last forever? And the third and final step is to know your heart. Know that God has already changed your heart. Na binago na niya yung mga desires mo. At the end of the day, even yung pag-desire natin kay Kristo, yung pag-pursue natin kay Kristo, yung pagtalikod natin sa mga kasalanan dito sa mundo, at the end of the day, God is the one who grants us the gift, who takes away yung kapit ng mundo sa puso natin. And if we place our faith in Christ, then we are united with Him in His death. Nagiging isa tayo kasama niya. At lahat ng mga kasalanan natin, namatay na si Kristo para bayaran, para tubusan lahat ng mga kasalanan na nagawa natin sa ating Panginoon. And when we are united with Christ in faith, pag tayo talagang nanampalataya sa Kanya, pati yung mga desires ng puso natin na nandito sa mundo, na makamundo, unti-unting tinatanggal din ng Panginoon. And when we are united with Christ in faith, we are not just united with Him in His death, we're also united with Him in His resurrection. Na yung Kanyang resurrection and His ascension at the right hand of the Father, in the same way tayo, we have the hope of eternal life. We have a treasure that cannot be taken away from us. And we prove ourselves faithful by living in conformity to that gospel message, by continually being transformed, by knowing ourselves, knowing our treasures in heaven, and knowing our hearts transformed by the gospel of Jesus Christ. Let's close with a word of prayer, and then I will read the benediction. Lord, nagpapasalamat kami sa inyong tulong, sa inyong banal na Espiritu na nagbibigay sa amin ng karunungan at kakayahan, Lord, para maunawaan ang tinuturo mo sa inyong salita. Lord, it is so easy to be distracted in this world by the things of this world. But Lord, you teach us that in Christ, we can hope in better things in eternity. Lord, help us to be faithful to you in this life. Again, Lord, nagpapasalamat kami sa maraming biyaya, maraming blessings, Lord, that you give us and that you continue to give us, Lord, on this earth.
the blessing of life, the blessing of family, of wealth and treasures. But today, Lord, we confess, Lord, that you are our greatest treasure. And we confess, Lord, na ikaw, Lord, ang continuously, Lord, na nagbabago sa aming puso. So continue, Lord, to speak to us, to work in us, Holy Spirit, to continue to imprint the glories of the grace of Christ in our hearts so that we can live lives that are pleasing to you. Teach us, Lord, and train us to love you more and more today. In Jesus' name, amen.